Okay, explain ko lamang po bago tayo pumasok doon sa property. Mula po doon sa bayan ng Tagkawayan hanggang dito, ang aking pong pagtantyalaan dito, ito po ay may mga 7 kilometers lamang po ito na makikita natin dito sa ating harapang ito. Ito po yung 6 lane diversion ng karugsong po ito ng TR4 ng Quezon sa Chaong. Then tayo po ay papasok ngayon dito sa pinakang property. Medyo masukal nga lamang po ang property ito. At medyo dito sa bungad na ito ay mayroon tayong aahoning konti. Kasi nga po ito ay medyo bundok at hindi pa tapos pantayin ito nitong ginagawang kalsadang ito. Dito sa bungad nakikita naman natin yung masukal, no? Ayan. Pero bagyas naman ang daan ito ng tao. Talaga lang masukal. Kailangan pong pasukin natin ang property ito para makita natin yung sinasabing mga niyog na namumunga at hindi pa namumunga, para mapatutuhanan po natin yung sinasabi nitong ating kasama. So bali ito po yung nasasakupan nitong 7.2 hectares. Dito po tayo mag-i-start. Ito pong kakawating ito, Madre Cacao. Ayan. So dumiretso po ito road sa tinuro natin kanina ang tabing diversion road na yan. So papunta po dyan sa lugar na yan yung property. Mapapansin natin yung mga niyog dito. Medyo mga payat kasi unang-una ito ay napakasukal. Siguro kapag ito ay nalinis, magkakaroon ito ng sikat ng araw, kaganda yung punong ito. Then doon sa may parte na likuran, tulad nga nung nabanggit kanina, yan po ay mayroon daw na namumunga na nasa 1,000 kapuno. Marami itong mga kahoy na may mga hardwood din po ito. Kagaya nito, malaki na itong puno na ito ng batino. Pwede na rin itong panambahayin. So dito po sa likuran itong property nitong 7.2 hectares na ito ay medyo silop lamang po yung pagkalupa nito. Katulad po niya nakikita natin sa harapan. So dito meron din ako nakadaanan tayo ditong puno ng mangga ito. Marami dito itong mga gawaing kalap, no? Yung mga guyong-guyong. Ito pong maliliit na kahoy na yan, yan po yung ginagawang mga kubo dito sa yung mga bahay dito sa Kalilinangan. So kung tawagin dito, yan po ay kalap. Ayan, napakarami po nito. Kung tayo ay magkukubo, hindi na po natin kailangan magpatabas pa ng niyog, katawan ng niyog, kundi ito na lamang po yung gagamitin natin. So ito po ay napakatibay. Dito po nag-uumpisa na tayo makakita na itong matataas na niyog. Sabi ng ating kasama dito, ito po yung dating nangunguha dito ng unang-angawit dito sa lugar na to. Ayun, may nakikita po tayo doon na malaki ring puno ng batino sa lugar na yun. Then meron din po rito, ito yung pangalawa kong manggang nakita. So ito po yung mga fruit bearing dito sa property. Ito po ay magkakaroon ito ng magandang kumbaga sa magkakaroon ng magandang dahon kung ito ay malilinisan, kasi na tatabunan na itong mga kahoy na makikita natin ito. Ayan, napakarami nito mga hardwood, ito mga batino ito.
Hanggang dito may mga guyong-guyong tayo nakikita. Ito yung pangatlong puno ng mangga na nakita natin dito sa property. Ayan. Ito kapag ito'y nalinis at itong mga puno na ito ng kahoy ay nauling, so mga libong sako rin po ang makukuha dito. So pagpalagay na natin si 1,000 ka sako ang nakuha dito sa presyo ng uling ngayon 250. So malaki-laki na rin po yung halaga o yung valor ng pakinabangin dito sa mga kahoy na ito. At yun po na pong iba, mga pwedeng gawaing mga bahay. Kaya kagaya po nito, lalaki na itong mga puno na ito ng batino. May mga puno ng kung tawagin ito ay guyong-guyong. Masukal nga lang po itong lugar na ito. Hindi natin ma-site umabiyong maigi yung property kasi nakikita naman po natin sa camera at talagang ito ay masasabi natin gubat na. Pero doon sa sinasabi kanina nung ating guide na 1,000 kapuno ay yung namumunga dito, so parang negative po ako doon sa sinasabi nilang iyon. Marami naman po tanim, kaya lang ay hindi po ganun karami lahat na sinasabi niya. Ito, may malaki rin pong puno ng mangga dito. Kung hindi ako magkakamali, ito ay 2, so 5 kapuno na yung 6 kapuno na yung ating nakita ritong puno ng mangga. Ayan. Ito, may malaki pong kahoy na tayong nakita dito. Kaya kikilatisin natin kung anong kahoy yun ito. Hindi naman ito Dulitan daw yan dito. dulitan. Oo nga, dulitan nga ito. Malaking puno ng dulitan. So baka ito'y libong bulpit na rin po makukuha dito. Ang marami dito yung mga guyong-guyong. Yung ano, uot, saka ito mga batino, ano? Dini po sa pinanggalingan natin, maraming guyong-guyong, yung maliliit na kalapin. Ito, medyo guba talaga po itong property ito. Pero may mga fruit bearing po tayong nakita dito. Itong mga mangga, marami rin po itong mga mangga. Ito, yan lang ay walang bunga sa ngayon. Hindi ito makapagkakuha ng sustansya kasi ito hindi po naiinitan ng araw. Gaganda ang mga tanim dito kung ito ay malilinis, kumahahawan. Napakarami rin nga naman po tanim na niyog. Ayan, mga puyot nga lang po. May malalaki pa rin po ditong puno ng mangga. Ito, hindi na alam natin ito. Ito po lang yung nakikita kong mga fruit bearing dito. Ang puno ng mangga, hindi po ito yung Indian Mingo. Ito po yung original na mangga. May isang kahoy pang malaki din. Ito. Malaking kahoy pa rin po yan. Katulad din nung nakita natin doon sa parte ng dinaanan natin.
Mhm. Daming puno ng mangga ito. Ayan oh. Ay ito, mangga pa rin ito. Bali nung kayo namumuti rito tayo, hanggang saan ho ang inyong pinuputihan dito? Ah, may ilog pa po dyan? Sapa. Pero yan po ay sapang hindi nagkakati. Hmm. Sakop po nitong property. Ah, Ito ay nadaanan ho ng galing sa dam. Puso lang yan, pambarangay. Ibig sabihin dito nang gagaling ho ang tubig ng barangay. Dito pala po nang gagaling yung tubig ng barangay. Kaya buhay ang doon sa itinuro po ninyong ano, yung lindiros do kanina, yung ano, ay saan po ang katugon nun? Mm-mm. So diyan po tayo galing sa lugar na yan. Medyo tunahak po natin yung gitnang bahagi nitong 7.2 hectares na ito. Tayo po ay bumaba dito para makita natin yung hangganan dito sa lugar na ito na tinuturo. Ito marami pong bunga ang mga niyog dito. Ayan. Matataas na rin din, mataas-taas na. Yung pong itinuro ko nung kanina sa inyo sa ibabaw na linderos, yung may kakawati doon, dito po ang katugunon sa lugar na ito. Ayan. Ay, ito kakawati yan, isang yan eh. Yan. Pero yun ang alam ko tumawid dun eh. Sapang eh. Oo. So tumawid na po pala doon sa kabilang iyon yung property, yung hangganan ng ano. Ito po kasing kasama natin, ito po yung dating nangunguha dito ng niyog o nangangawit, siya yung nagkukupras kaya Hindi pa yung dulo ng ilang-ilang eh. doon sa lugar na yun. May mga sangasang bandog pa yan eh. So di ay 7 hektarya po baga naman. So dito yan, so bumaybay na po dito sa Sapa. Yan po kasi mga kaibigan, yan po ay Sapang lugar na yan. So bumaybay po doon yung property. Mamaya pupunta po tayo sa lugar na yun para makita naman natin yung kabilang side ano po. Marami itong mga puno ng mangga. Ayan, meron din pong mga mangga dito. Karamihan dito mga batino. Tunay nga po na napakasukal nitong ating napasok na property ito. Kasi kahit ang mga puno ng niyog hindi natin talaga makita pagka hindi natin lalapitan. So ayan yung mga part nitong mga matataas na lugar. O yung matataas na niyog pala, hindi lugar. Ayan. Marami itong puno ng mangga. May mga fruit bearing tayo nakikita rito. Yung ating nakita rin kanina, yung katulad nga po yung mangga at saka yung mga langka. May mga dimili na rin po itong tanim. Ito. Dimili na ito. Saka yung lugar na yun. Dimili na po yun. Puno ng mangga. So dito sa lugar na ito, yung sinasabi niya, may malaking kahoy na rin po yung kasama. Ayun, nara. Kung di ako magkakamala, yun po ay nara. Pero may malaking nara daw po dito, diba? Oo, nakita ko nga yung nara. Ito, mga mangga. Kung ito ay malilinis nga talagang ano ito, yung mga ito, malaki na rin itong punong dimilinang ito. Pwede na rin ano. Mga dimilina dito sa lugar na ito. So, bagamat hindi natin ako na ito ay mga 1,000 kapuno itong namumunga dito. Pero ang sabi po nitong nagkukupras dito, ito ay nakaka 5,000 para po kabuo ang nakukuha dito. Yung niyog na yun tayo, malaking kahoy pa rin mo yan. Ito yan. Oo, malaking kahoy din yan. Sako po pa dito yung malaking kahoy na yun. Yung niyog na yun, sa dulo ngayon, sa unahan ngayon. Oo. Lumusong pa yan dun. Ay. Malayo pa. So tanaw na lang po natin yung pinakangkuan nito, tinuturo ng ating guide dito. Yun, medyo isusum ko po itong camera, ano po, talagang medyo masukal at hindi natin yan. Nakikita po natin yung ngayon.
Abot pa yun sa kabila. O sa kabila pa raw po niyan yung hangganan nitong 7.2 hectares na ito. So tayo ay Yan, yung sapa na yun. kung hindi ako nagkakamali nasa gitna pala po tayo. Pero nakita naman po natin talagang napakarami rin nga po nitong mga tanim. Pangunahin na itong mga hardwood. Then mga niyog. Kahit medyo mahina ang bunga, kaya lang mahina. Gawa nga nito napakarami nitong sukal o kahoy. Malalaki nga itong puno ng nyug dito, pero hindi, wala itong 1,000. Wala 1,000 kapuno itong namumungang ito. Yung pong mga kawayang yun, kuya, dala yan. Ano po yung kawayan tayo? Wala ka, pero yung matinik yan, ano po? Yan yung matinik, kawayan nga. Yan yung ginagawang mga bangko. So ayan, Balik na kayo pataas. dito po sa lugar na ito po yung medyo gitna nitong property, naituro naman po natin yung doon sa may partindulo na yun na kanina, naituro nitong ating kasama. So ang lupa dito ay flatland po sa lugar na ito. Doon lamang po ito medyo paahon ng konti, slope lang po ang tayo nito doon sa ating pinag-ahonan doon. Yung kalapit mismo nung diversion road na yan ang yung tinatawag yung karugtong ng TR4. Dito sa lugar na ito marami itong mga puno talaga ng kahoy dito. Ito mga hardwood. Pangunahin na rin nga dito yung mga batino. Ito po ay mayroong mga lisak. Meron po itong nara, malaking nara. Nakita natin doon sa kanina sa tinuro ko. Then may mga dulitan. Malaking dulitan, 2 puno po yung nakita ko rito. Na ito ay napakaganda nitong mga bahayin. Tayo po ay babalik na doon sa ating pinanggalingan at medyo tayo ay napapaguran at napakahaba ng ating nilakad na ito. Napahapewan ko naman po ng video itong 7.2 hectares na ito. Mahirap po kasi nating uliin ito ng kabuuan kasi medyo masukal. Okay, sa mga interesado po sa property ito na aking nilocate ngayong araw na ito, paki-message lamang po ang mga number na makikita sa plat ng inyong mga screen. Ano man ang inyong ginagamit na gadget. Uli, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Salamat po.